Ayun mga kababayan, duda na itong si Mike Abby kung magkapatid ba? Itong si Pangulong Marcos Jr. at itong si Senadora Amy Marcos mga kababayan. Pero bago tayo magpatuloy, babati muna ako ng magandang gabi sa aking mga subscribers dyan, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan, itong si Mike Abby hindi naman palagay. Tuliro na mga kababayan. Kung ano-ano na lang yung mga pinagsasabi nito. Ito daw si Senadora Amy Marcos, duda na daw yung kanyang mga followers sa kanyang social media na hindi magkapatid. Itong si Senadora Amy Marcos at saka si Bongbong Marcos Jr. Dahil nga, bakit daw itong si Amy Marcos ay nangunguna sa pag-imbestiga. Sa pag-imbestiga nga, dahil nga, ang sa tingin nitong si Senadora Amy Marcos ay mali talaga yung pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Pero itong si Mike Abby mga kababayan, yung mali, pilit niyang itinatama. Mind conditioning mga kababayan para sa kanyang mga followers sa kanyang social media. Parang ganito rin yung ginagawa ni Epifanio Labrador. Ginawang uto-uto yung kanyang mga followers na mga wala ding alam. Nung una mga kababayan talaga akala ko matalino itong sa Mike Abby. Pinapanood ko ito dati. Akala ko talaga matalino, pero nagkamali pala ako. Hindi pala ganun katalino ito, kaya na yung bahalang umusga. Kasi nga kung ano-ano yung pinagsasabi niya, sinungaling din, sobrang sinungaling itong si Mike Abby mga kababayan. Bakit hindi ito pinatawag? Kasi isang vlogger ito eh. Bakit hindi ito pinatawag sa Tricom? Dahil ba, yung binabanatan nito ay puro mga Duterte lang? Araw-araw mga kababayan, binabanatan yung mga Duterte nito. Lahat ng mga taga-suporta ni Pangulong Duterte, binabanatan ito, ginagawang masama. Bakit hindi ito tinatawag ni Epifanio Labrador na malaki yung mata? Bakit si Congressman Marcolita lang? Ito na nga mga kababayan, huwag na natin itong patagalin. Sabay-sabay natin itong panoorin. Ito po. Ano Baka yan? nalingat kayo at hindi nyo napansin. Napapansin namin yan. Ipaparinig ko po sa inyo ang opening statement ni Senator Amy Marcos, ang kapatid na nakakatanda ni Pangulong Marcos Jr. At sa akin pong opinyon, hindi lang ang gobyerno ang kanyang binabanatan dito, pati mismo si Pangulong Marcos na kanyang kapatid, na sa unang statement pa lang, naging bias na sa aking opinyon, na siya ay ayaw sa ginawa ng gobyerno at kanyang pinapaboran at mali daw ang pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte. Pakinggan po ninyo itong kanyang statement na ito at kakaiba talaga. Ang tanong ng iba, talaga bang kapatid siya ni Pangulong Marcos? What's this? Ayan mga kababayan, dinadaan lang niya sa iba, pero mismong siya ay talagang may duda. Ito klarong-klaro mga kababayan na itong si Mike Abby gumagawa ng kwento para lalong mag-aaway itong magkapatid na ito. Pinagsasabong. Iwan ko kung ano bang talagang pakay nitong si Mike Abby. Pinagsasabong niya itong magkakapatid na ito. Pero maganda rin yan mga kababayan para lumabas yung mga tinatagong sekreto. Yung mga baho nga na mga tinatago, na mga ibinabao na ng matagal na panahon, yung mga baho ay magkalantara na. Maganda rin yung ginawa mo, Mike Abby. Nakatulong ka din para yung amo mo ay malantad na yung totoong pagkatao. Yan na, ayaw sige. Anong nangyari? Ayun. Wala. Ito po ang napanood ng buong bansa at ang tanging tanong, bakit natin isinuko ang isang kapwang Pilipino? Kung ang iyong kapatid ay inuusig, ipapasa mo ba sa kamay ng iba? Kung ang iyong ama o di kaya ang iyong lolo pa, matanda na, may sakit, kinakalagkat palabas ng inyong tahanan, manunood ka ba na parang wala lang? Ganito ang nangyari ngayon. Isinuko natin si Rodrigo Roa Duterte sa dayuhan na para bang wala siyang sariling bayan. Tama. Na para bang hindi na natin kayang humusga sa sarili nating tahanan. Tama yun. Here we are watching as a fellow Filipino, a leader, a father, a grandfather, a man who served this country, is taken not by his own people,
but by outsiders who claim the right to judge him. Sabi nila, batas ang dapat manaig. Tama. But whose law? Ours or theirs? Since when did the Philippines become a province of The Hague? Kung kaya nilo itong gawin sa isang dating pangulo, sino na lang ang susunod? If they can march into our house and take one of our own, what stops them from doing it again and again? To you, to me, to any of us. What protection can we guarantee our OFWs eking out a living overseas? Tama. This is bigger than Duterte. This is about our dignity as Filipinos. Totoo yan. Ngayon pa lang ito nangyari sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Pero paano kung mauuli? Paano kung sa susunod, ibang Pilipino naman ang kinaladkad papalabas? The Senate will seek answers, and if there is... Kaya no, ang ginamit niyang lingwahe, kilaladkad. Hindi niya ba alam na mula 9 o'clock ng umaga hanggang alas 11 ng hating gabi na halos ang matinding pakiusap. Ito naman tanong ko sa iyo, Mike Abe. Yung oras na yun ay sapat na ba para sa isang dating presidente? Kahit ordinaryong tao, mga kababayan. Sapat na ba yung oras na yun para makapaghanda? Mabuti sana kung dyan lang sa Quezon City dalhin yun eh. Sa The Hague, Netherlands, Mike Abe, layo nun. Sa tingin mo ba, sapat na yung oras na yun na binigay ng CIDG kay dating Pangulong Duterte? Grabing bugok mo naman talaga. Oo naman talaga. Sapat na ba yung oras na yun? At yung term na sinabi na kinaladkad, palabas, totoo naman yan. May mga video tayo dyan. Huwag kang magsinungaling, Mike Abe, sinungaling ka. Yung ilong nito parang si Mike Enriquez. Sinungaling itong tao na ito. Hindi nyo ba nakita? Ayon kay, ano ba sabi ni Gerald Torre? Hihilain ko yan. Ano bang ibig sabihin ng hihilain? Tagalog yan. Kalad ka rin sa ibang termino. Kung sa Bisaya, birahon ka na ako karon diha. Birahon imong ilong Mike Abe, wala ka talaga sinungaling kang tao ka. Tama din naman yung sinasabi ni Senadora Amy Marcos. Wala na tayong dignity. Kung kaya nilang gawin sa dating Pangulo yan ng ating republika, ng ating bansa, paano pa kaya yung mga ordinaryong mamamayan? Mayayaman, ordinaryong mamayan pala. Hindi mayayaman. Ordinaryong mamamayan. Basta-basta na lang tayo isuko. O tingnan mo yung nangyari kay Arne Teves. Mas maganda pa yung Timor-Leste. Kahit hindi nila kalahi, ay naninindigan sila na may batas silang sinusunod. Pero tayo, wala tayong batas na sinusunod. Basta lang ang gusto ng ating Pangulo ay masusunod, na matanggal sa kanilang harapan, sa kanilang lalamunan, itong mga Duterte na ito. Dahil sa kanilang sariling ambisyon, gusto lang manatili. Ikaw, Mike Abe, magkano ba ang dahilan sa'yo? Bakit ka galit na galit sa mga Duterte? Ulitin ko lang yung tanong. Isa ka ba sa mga naapektuhan nung panahon ng war on drugs ni dating Pangulong Duterte? Tanong lang sa iyo, Mike Abe, kasi halatang-halata ka naman, na galit ka. Pero nung una talagang puro-puro ito kay Pangulong Duterte. Nung naghanap pa ito ng trabaho at napasok nga doon sa Isiminay, pero nung nakaupo na itong si Pangulong Marcos dahil nga sa tulong ng Isiminay, dahil alam ko yan, dahil kasama ako noon sa mga ginagawang mga motorkid, yung mga pangangampanya, halos ang TV station, mainstream media na nandoon ay itong Isiminay lang at itong Net 25. Yung ABS-CBN, GMA7, yung TV5 ay galit yan kay Marcos. Binabanatan yung mga Marcos niyan kasi nga mga dilawan yan. Tapos nung nakuha na nila yung gusto nila, siguro ay naibalong mo siya, mga kababayan, kung anong ginawa nila, bakit bumango sila sa mga taga mainstream media na yan, yung mga malalaking mainstream media na yan, at yung Isiminay ay chinugi nila. Ay walang utang na loob, di ba? Para si Mike Abe nag-walk out sa Isiminay.
Sinugi din itong hindot na ito. Ito, pagpatuloy natin to mga kababayan. Matinding dialogue, matinding pag-uusap bago na isakay ng eroplano. Kasi kung kinaladkad yan, sa oras pa lang tapos na. So yung ginamit na lingwahe, ilan daw? nitong si Jaime na pagkaladkad daw ang ginawa kay Duterte, ay iyan ho ay fake news. Malinaw po ng pinakiusapan, binasahan ng Miranda right, yan ho yung SOP, procedure kapag ka ho iniisuhan ng warrant of arrest ang isang akusado, suspect ng officer, ng police officer, Miranda rights. Mo ng Miranda right para alam niya ang kanyang karapatan. Ginawa ang lahat eh. May warrant of arrest galing sa Interpol. Interpol hindi pwedeng tanggihan ng Pilipinas dahil tayo ay member dyan. Yun ho ang ginawa ni Pangulong Marcos sa implementation ng kanyang mga tauhan. Department of Justice, Department of Interior and Local Government, hanggang dyan na lang muna mga kababayan. Tama na yung kabugukan nitong si Mike Abe. Hindi daw makatanggi yung Pilipinas dahil Interpol yan. Ulitin ko yung tanong sa'yo. Bakit yung si Arne Teves tinanggihan ang Interpol ng Timor-Leste? Sige nga, yan ay paliwanag mo nga yan. Napaka-tao na ito, napaka-ano nitong tao na ito. Ano kung kinalad dyan, isang oras lang yan? Ganon ba kayo kaabusado? Ganon ba kayo ka mga walang hiya? Para sabihin mo lang na ganon? Ikaw may kabi, wag mo nga bigyan ng maling impormasyon. Ikaw yung fake news. Ikaw yung ikaw yung gumagawa ng kasinungalingan. Ito, walang pinagkatandaan itong si Mike Abe, no? Kaya pinuputak dito kahit na mismong social media account niya ay pinuputak dito ng mga buzzers. Mayroong mga nagsasabi, Mike Abe, wala naman talagang yan, totoong mga sinasabi. Bayaran yan. Nandyan sa comment section mga kababayan. Talagang pakawala ito ng ano. At pinagsasabong itong magkapatid na ito. Pero pabor sa atin yan. Tayo mga DDS, pabor sa atin yan. Dahil nga, parang naaamoy ko nga, na may mga baho na mabubunyag na. May mga baho na lalabas. Ito ba si Mike Abe? Ano ba ito? Nagpa-drug test na ba ito? Baka pwede natin i-request din ito na magpa-drug test ito. Dapat lahat ng mga nagsasalita, hindi kaya pwede mga kababayan, sana magkaroon ng panukalang batas na lahat ng mga vlogger ay magpa-drug test lahat para malaman natin kung sino yung mga matitino. Para malaman natin kung bakit galit ka sa isang tao. Hindi ka, apektado ka ba sa mga pangyayari noon? Dapat may magsusulong ng ganun para malaman natin yung totoong pagkatao ng mga ito. Yun dito na lang muna, di na natin tapusin ito. Wala din naman kwenta yung pinagsasabi nito. Wala din naman, puro lang naman kabugukan mga kababayan. Yun lang naman, tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout tayo, may bagong komentor naman, talagang pinuputakta itong si Mike Abe. Shoutout kay Taxel, abangan natin yan kung paano niya ipapakontempt sarili niya. CP Panyo Labrador. Shoutout rin kay Romulo Javier, maraming salamat. At shoutout rin kay Mike Taya, Tamporista yan. Tamporista, ano ba? Tamporista. Tamporista yan si Mike Tai. Ayaw niya babati kaya ganyan. Ayaw yan babati. Ayaw niya babati. Kaya ganyan. Kilos niya. Balat sibuyas, huwag naman. Ganyan. Sir, relax lang po, sir. Ayan ha. Mike Tai daw. Mike Tai ang tawag sa'yo. Shoutout na rin kay Amida TV. Iyakin Mike, palitan mo na. Pagkakataon na. Yan, pinagtatawanan ka. Dito tayo sa may bandang baba. Ma'am Joyce ng Japan, shoutout. Ma'am Edisa Borvi. Kay Ma'am Berger Religious ng Pulilan, Bulacan. Kay Sammy Trabajada Cooper. Arturo Velasco, shoutout. Arthur Velasco, sorry. Hirin Tavamo, shoutout. Kay Felix
Pilirin. Shout out kay Rolito Umakob pala di ay. Shout out kay Manuel Agustin. Shout out kay dito tayo sa may baba banda. Napakaraming komento mga kababayan. Shout out rin na kay Rishya. Siyempre, solid kami PDP. Duterte! Maraming salamat ha. Duterte tayo. Basta ni isang pag may magtalalagay nga dito mga kababayan, maglalagay ng mga tawag dito, larawan, yung mga placard, yung maglalagay ng sticker dito sa lugar ko. Pag may makikita ko na kahit isang miyembro ng alkansya ng Bagong Pilipinas, tatanggalin ko talaga yan. Papagalitan ko yung mga nagkakabit. Kaya, babala ako sa mga nagkakabit ng mga tarpaulin dyan, yung ano-anong kinakabit ng mga kandidato nyo. Tanungin nyo muna yung may-ari ng lugar kung sila ba ang gusto ng mga tao na yan. Doon sa amin, doon sa isang lugar namin, tinanong ko si mama kung sino ba yung naglagay ng tarpaulin. Tinignan ko. May tarpaulin kasing nakalagay na doon sa harapan namin. Kaya sabi ko, nagbigay na ako ng ni mama, ng tawag nito. Tinitimbrihan ko na si mama. Na kahit isang miyembro o mga kandidato nitong si Marcos, huwag niyong ipalagay dito sa pader natin, sa may gate natin. Basta dito sa lugar natin. Huwag nating hayaan na ilagay itong mga mukha ng mga bangag na ito. Kaya tatanggalin ko talaga. Pag nagkataon na makita ko kung sino yung maglalagay, pasensyahan na tayo. Talagang makatikim kayo ng hindi magandang salita. Yun ang dito lang muna. At once again, this is Ronde TV mo. Ingat tayong lahat. God save the Philippines.